mabuti. Amen. Praise God. Sige po, pwede na po kayong umupo. Marami pong salamat. Praise the Lord. Talaga pong hindi po talaga mahahadlangan ang gawain ng Panginoon. Sabi nga po at ito po rain or shine. Ang gawain ng Panginoon ay hindi mahahadlangan sapagkat ang Diyos ay laging mabuti. Amen. Kahapon nga sa amin pong morning prayer, sabi nga rin, the word for today, God is always good. Amen. Sabi ko nga kahapon, talaga palang laging bibigkasin natin ng God is always good. God is so good. Ang Diyos ay napakabuti. Amen po. Bakit po sa mga sitwasyon na ating pong pinagdaanan na natili ang ating Panginoon ay napakabuti. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So talagang totoo po dahil kahapon nga po sa mga naganap, maaaring sabi ko nga dahil nababasa ko po lahat ang mga text, ay lagi ko sinasabi, pray, pray. Nung malaunan, worship, worship. Praise and worship. Amen. Nung mga bandang huli na, repent. Hallelujah. Baka tayo may mga pagkukulang kaya hindi nagaganap. So, praise God. Pero talagang, ang lagi kong naaalala noon, habang nagaganap po yun, dahil siyempre, kumbaga naririnig mo yung lakas ng hangin. Tapos bumubuhos pa yung ulan. Bago kumbaga sa'yo makikita mo pang ipinopost pa yung mga bumabaha ng lugar. Glory to God. Minsan nga nung bandang huli, ayako nang tumingin sa mga photo na ipinakikita, yung mga photo, ipinopost po yung mga napakatinding baha. Sabi ko nga, Lord, talagang wala po kaming gagawin ngayon kundi kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Si Sister Jana, nung sabihin kong praise and worship, padala ng mga awitin, kanta naman ako ng kanta. Kukunin ko sa YouTube, kanta. Dahil totoo po yun na kapag tayo po sa kabila po ng mga unos at tayo po nagpupuri sa ating pong Panginoon, nawawala yung fear. Amen. Nawawala yung fear at ang fear nadadagdagan ng pananampalataya sapagkat alam natin na ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Ang kauna-una akong pong pinasa na Word of God, alam natin, Isaiah 41:10, hallelujah. Tapos nasundan po ng Mark 4:41, dahil kung paano ang ating pong Panginoon pinatigil yung unos. Glory to God. Sabi ko, baka may nagsasabi pa, bakit ang bakay ay pang i-detalye yung Word of God? Bakit paano? Yung mismo lamang na verse, book and verse. Kaya sabi ko nga, kinakailangan na sa panahon na tayo po may pinagdadaanan, ang ating mithiin, yung tayo po manatili sa presensya ng ating pong Panginoon. May menong konti, pagka po ako yan, yung ano na ako po doon sa mga taas ng kamay ko, nagpupuri ako sa Panginoon. Umakit ako sa taas, puri sa Panginoon, worship. Lagi kong taas ng aking dalawang kamay. Kasi naniniwala po ako, habang itinataas po natin po ang ating pong kamay, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Habang itinataas po natin ang ating pong kamay, ang kanyang ministering angel, yan po'y gumagala na upang magministeryo. At habang tayo pinagpupuri sa ating pong Panginoon, the enemy flee. Amen. Yung ating pong kalaban, lalayo yan. Yung fear, mawawala po yan. Ida-drives out yan ng banal na espiritu. Kaya sabi ko, Lord, salamat sapagkat yung aming pong topic po nung pong umaga, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 13 po lang aking kinuha po doon, 13. Na talagang sinasabi po doon, lahat ng pagsubok na ating pong pinagdadaanan, ito po'y ating pong mapagtatagumpayan. Sapagkat ang lahat po ng ito po ang Diyos ang nagpahintulot. Kaya natin ito. Wala tayong pagsubok na hindi natin kakayanin. Lahat kakayanin po natin. Bakit? Meron tayong Diyos na mabuti. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron po tayong Diyos na gumagawa ng mga bagay na kung saan ay di malirip ng ating pong mga kaisipan. Praise God at nakakabilib nga po dahil po ng nakaka-inspired na yung po sila bishop, miski po bumabagyo, tuloy pa rin ang gawain. Diba? Kasi talaga naando yung kanyang pananampalataya na back up sila ng ating pong Panginoon. Nakakatuwa yung batang pumalita si Habi, nagtataka po siya bakit kakaunti raw ang tao. So ibig sabihin maging ang bata, meron po siyang concern sa gawain, nalulungkot siya dahil kakaunti raw yung dumalo. Ano kaya si Daniel, nalulungkot dito dahil kakaunti po ang dumalo.
Pero talaga makikita po natin, labanan. Labanan po, labanan. Pero sa kabila po ng labanan, ang lagi po nating iisipin, higit pa tayo sa mananagumpay. Amen? Higit pa tayo sa mananagumpay, sapagkat ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang bagyo nga, kaya nga niya sa isang idibi, hangin, tigil. Typhoon, bagyo, tigil. Amen? Kasi ang tinitiyan ng ating pong Panginoon, yung ating pong reaksyon sa kabila ng tayo po ay may pinagdadaanan. Sabi ko nga yung lugar namin, medyo kami po safe. Pero ang aking pong worry, yung mga kapatiran. Pastora, hanggang leeg na po dito. Pastora, kami po ay pumunta na po sa evacuation center dahil gawa po ng dito po sa paglabas po ay hanggang baiwang na. Yun namang isa sinasabi, Nanay, Lola, umalis na po kami sa aming pong bahay kasi hanggang leeg na po ang tubig. Kaya kami po in-evacuate na. Hindi na po makakabalik po ang aking asawa. Yung po mga tahi nyo na iwanan po sa bahay namin. Sabi ko, huwag nyo na intindi yung tahi ng aking asawa. Bahala na ang Lord doon. Ba't ang mahalaga ang buhay nyo? Kasi po, ang tubig po ay may ground na. O wag nyo na intindihin yon. Bahala ang Panginoon doon. Amen? Mas mahalaga ang buhay. Naalala ko po yung sinabi ni Bishop, yung pong patotoo ni Pastor Dex, bagong-bago ang kanilang sasakyan na aksidente. Takot na takot si Pastor Dex dahil gawa ng, hindi niya alam kung ano po gagawin ni Bishop dahil bagong-bago ang kanya pong sasakyan. Noon sabihin niya, Daddy, nabangga po ang sasakyan. Ano po ang ginawa po ni Bishop? Tinapik po siya sa balikat. Sasakyan lang yan. Amen. Ang mahalaga ang buhay. Ang sasakyan pwedeng paltan. Pero kapag nawala na ang buhay, hindi na ito pwedeng paltan. Glory to God. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. So tayo po ay patuloy na pag-aaralan po natin yung tungkol po sa banal na espiritu. Nung kabila pong linggo, ang ating po naging topic, desires to have the power of the Holy Spirit. Dahil sa ating pong tema, sa ating pong monthly, na kung saan yung mga key verse, yung pong sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 20, the kingdom of God, the kingdom of God is not a matter of talk, but power. So, ibig sabihin, dito po ipinakikita na ang ating pong Panginoon ay hindi po lamang na hinahanga yung sobra kang madaldal, sobra ka na kung saan ay very talkative, pero wala naman sa iyo ang kapangyarihan. Amen. Wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon na ibinabahagi mo. Kaya kinakailangan tayo po'y laging nagsosok sa banal na espiritu upang maranasan po natin doon po sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ang mga nananatili do ay laging puspos ng kapangyarihan. Kaya ang bawat inilalabas ng kanya pong mga labi, ito ay nagsisilbing isa pong lasang asin. Kapag sinabi pong lasang asin, nagiging kapakinabangan ng lahat ng makakarinig ng mga salita sa iyo. Hindi kapag nakausap ang isang kapatiran, sa halip na ma-encourage, nadi-discourage. Alam mo, talagang nangyari nga yan kasi paano ba naman ang mga lugar kasi ganun rin na. Ang dami ng mga basura. Huwag ka na magreklamo. Manalangin ka na. Glory to God. Lumapit ka sa Diyos. Dahil wala namang mangyayari pagkasisihan at sisihan. Pero bakit po ito nangyayari? Kasi kapag ang isang tao po ay hindi po puspos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, ang lalabas niya sa kanya mga labi, discouragement. Amen? Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil patuloy po tayo, ito po yung last week na po ito ng ating pong key verse na ginagamit sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 4. Verse 20. Kaya ito po yung nais ko po na ma-emphasis na talagang nasain po natin na tayo po'y laging may kalakip na kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Dahil yung unang-una ko po naging topic po noon, glory to God, God's kingdom's view. Praise God. So, ibig sabihin, yung pong kinakailangan makita po natin yung pananaw ng isa pong kung saan kaharian ng ating Panginoon. Kinakailangan yung pong mga pananaw nakikita po sa ating buhay. Ano ba yung namamasid? Ano ba yung nakikita sa isang God's kingdom?
Ito po ba yung makikita rito, ang mga mananampalataya ng mga lupaypay? Ito po makikita ba ito yung mga mananampalataya na makikita natin na lagi na kung sa mga nakasimangot? Ang nais po ng ating pong Panginoon sa kanyang kaharian, ang kanyang namamasid ay ang mga anak ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu. Ang kanyang anak ng Diyos na nakikita na laging nakangiti. Kapag kasi ang isa pong mananampalataya na laging nakangiti, kitang-kita rito yung pinagpapala. Amen? Dahil sabi po sa aklat po ng John, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya kung punong-puno po ng salita ng Panginoon, ito pong ating pong puso, ang lalabas po sa atin ay puro salita ng Panginoon na may kapangyarihan. Amen po. So, yung pong ating pong tema, hindi po natin ito po ilalayo. Doon po sa aklat po ng 1 Corinthians. So, ngayon po, ang ating pong magiging topic, baptism with the Holy Spirit. Glory to God. So, ibig sabihin po, yung pong pinakatema po natin na kinakailangan tayo po ay mabaptize sa banal na Espiritu. Glory to God. Hallelujah. So, ating pong tingnan sa aklat po ng Acts 1:8. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Ang sabi po rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Praise God. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Oh, napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat po, O God, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyo pong mga anak na naririto, Panginoon. Naandun ang Panginoon ang kalapong kauhawan sa iyo. Naandun, Panginoon, ang kalapong pag-ibig sapagkat hindi po nila tiningnan ang kalandadaanan. Hindi po nila tiningnan ang kalapong mga tahanan na binaha. Hindi po nila tiningnan ang pangangailangan ng kalapong buong sambahayan. Lord, ito po isa pong napakalaking ebidensya na kung paano ang aming pong mga kapatid na ito ay nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na sa oras na ito, samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. Bagamat kami, Panginoon, ay kakaunti ang bilang, pero ang aming pong nararamdaman, napakarami po dito, Panginoon, na aming pong kasama. Ang Espiritu ng aming pong mga kapatid ay naririto, Panginoon, sapagkat bagamat gusto po nila makapunta rito, pero marami pong hadlang, dakilang Ama. Pero salamat po, sapagkat ikaw, Panginoon, na itataas sa lugar na ito. Ikaw ang pararangalan, ikaw ang dadakilain po namin, sapagkat ikaw po lamang ang tanging Diyos na karapat-dapat lamang na tumanggap ng parangal, tumanggap ng papuri, tumanggap ng pagdakila, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat po. Salamat po. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Holy Spirit, ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang aming pong comforter. Ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko po ang kapuspusan ng ipong banal na Espiritu. Ikubli mo po ako sa hindikuran upang ikaw, Panginoon, ang maitanghal. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Salamat po. Covered us with your blood, Jesus. Oh, salamat. Salamat po, Panginoon. Lord God, at ang apat na lugar na ito, dalangin ko po, Panginoon, ang ipundaksalak sa anghel ang magbantay upang wala anuman na kanya pong magagawa at magiging pag-iistorbo sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat po, salamat. Balutan niyo po kami ng ipong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. At dito po ipinakikita yung pong ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoong Jesus. Na ayun pong pangako niya, natatanggapin po natin ng banal na Espiritu. At kung atin pong makikita, bakit ito po ay ini-insist? Bakit ito po ay lagi pong itinuturo? Bakit po ay lagi po itong ipinapaalala? Sapagkat hindi po natin magagawa yung ipinagagawa po sa atin po ng ating pong Panginoon, yung Great Commission at saka yung Great Commandment. Ano po ba yung Great Commission? Yung paghayo. Kasi ang isa pong tao, kung hindi po siya puspos ng banal na Espiritu, hindi po siya makapaghahayag ng salita ng Panginoon.
Ang isang tao kapag wala sa kanya ang pagsama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi niya magagawa ang kalooban ng ating pong Panginoon. Ano po yung kanya pong Great Commission o Great Commandment? Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong katapatan. Amen? At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat hindi mo ito kayang gawain. Nasabi na tayo po'y born again, hindi pa makita sa iyo yung tunay na buhay, yung tunay na gawa ng isang Kristiyano. Kaya lagi po nagpapaalala po ang ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po ay may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya bago po nag-ascend ang ating pong Panginoong Jesus, yung sinabi niya po sa aklat po ng Acts 1:4. Dito po ipinakikita yung kanya pong tagubilin. Ang sabi niya dito, huwag kayong aalis dito. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong aalis dito at intayin nyo yung pagbaba ng kapangyarihan. Ano po yung pong pinahihintay? Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Sapagkat ito po yung kapangyarihan. Ito po yung magaganap. Kaya po, ang ginawa po ng mga alagad, habang sila po'y naghihintay, lagi po sila nagpupuri, sumasamba, nananalangin, maaari sila po'y nagsisharean, o maaari yung salita ng Panginoon na kanila pong narinig sa bibig ng ating pong Panginoon. Ito yung kanila pong pinag-aaralan. O ito po yung kanila pong pinagsisharean. Kasabihin niya, ang ating rabay, wala na tayong kasama. Pero salamat sapagkat bago siya umalis, nakita natin yung kapangyarihan kung paano siya nakapagpapagaling na may karamdaman, kung paano siya nakapagpatigil ng unos, yung malalaking alon na patigil niya. So ibig sabihin, kung umalis man yung rabay, meron siyang iniwanan ng mga evident. Meron silang mga iniwanan ng mga kamanghamanghang gawa na ito yung dapat na maranasan ng mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ngayon po, dahil kinakailangan ay yung pong baptism of the Holy Spirit, kinakailangan makita po sa atin ng ebidensya. Saan po ito makikita? Sa aklat po ng Acts 2:4. Glory to God. Ano po yung pinauunawa sa aklat po ng Acts 2:4? Sapagkat kaya po tayo po ay kung saan ay nais ng ating pong Panginoon na babaan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kung saan nasa pamamagitan ng mga ebidensya makikita po rito. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng Acts 2:4? Glory to God. Hallelujah. Makikita po natin dito yung pong nangyari po sa mga alagad doon po sa sa paghihintay po nila sa ating pong Panginoon, naranasan po nila ang pagbaba ng banal na Espiritu. At ang sabi, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, ibig sabihin, doon po sa Acts 2, sa kanila pong paghihintay, sila po ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ito po ang ebidensya. Yan po ang ebidensya kapag ang isa pong tao ay nabaptize na doon sa banal na Espiritu, siya po ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Yan po ang mga ebidensya. Kaya makikita po natin dito sa gawain po, doon po sa Acts 2, noon sila po ay mga nag-aawitan, sila po ay napuspos ng banal na Espiritu, nakapagsalita po sila ng iba't ibang wika, na ito po yung pong katibayan, na ito po ipinagkaloob sa kanila ng ating pong Panginoon. Yung sinabi niya, na hintayin niyo ako rito, ako'y dadalangin sa Ama, yung sinabi sa aklat po ng John 14, ako'y dadalangin sa Ama, nababaang kayo ng kapangyarihan na ito ang inyong magiging mang-aaliw. Ito yung Espiritu Santo na magiging yung tagapagturo. Amen. Magiging tagapagturo at magiging kasama nyo pa magpakailanman. Kaya napakahalaga po na ito po yung ating pong maunawaan. Kaya ito po ay akin pong ipinagpapatuloy yung pong pagtuturo nito sapagkat ang nais ko bilang tayo po ay kabilang sa kaharian ng ating pong Panginoon, makita po sa atin yung pagbabago ng ating pong buhay. Sapagkat may plano po ang ating pong Panginoon. Paano po natin magagawa yung sinabi sa aklat po ng Matthew 28, verse 18 to 20? Na humayo kayo
at bautismo niya lahat ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan niyo po sila na sumunod sa pinag-uutos ng ating pong Panginoon. Paano po natin ito magagawa kung mismo sa buhay mo hindi makita ang pagbabago ng iyong buhay? Hindi makita sa iyo yung bunga ng Banal na Espiritu. Kaya ito po ipinauunawa po ng ating pong Panginoon na kinakailangan ito po may sa katuparan. Kaya tayo po tinuturuan, tayo pinag-aaral upang ito'y ating pong maisabuhay. Hindi po lamang po ito basta narinig. Lalo po ang mga mang-aawit, ang mga workers ng church, kinakailangan sila po ay nabaptize na sa Banal na Espiritu. Sapagkat kapag sinabi pong manggagawa, sila po yung followers. Amen. Sila po yung tagasunod ng ating pong Panginoon. Kapag ikaw po'y tagasunod ng ating pong Panginoon, kinakailangan makita sa iyo ang buhay ng iyong master. Makita sa iyo yung buhay ni Kristo. Kaya kinakailangan na ito po ay maranasan ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya i-deserve po natin po ito. At ang sabi nga po, ito po ay kinakailangan na ma-desire ng ating pong ang mga kapatid. Dahil para po tayo ay kung saan ikalugdan ng ating pong Panginoon at makita na totoo nga na ang Diyos ang ating pong kasama. Amen? Salamat po sapagkat, sabi ko nga kang hinahabang tayo pinagpupuri. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil nasanay niyo po ako sa kakaunti ang tinuturuan. Minsan magba-Bible study, 1, 2. Praise God. Sanay ka rin nung nag-evangelize ka sa karsada, may nakikinig o wala, basta tuloy. Amen. Tuloy ang gawain ng Panginoon. Kapag inatasan ka, sige, mag-street evangelism. Na ano po, may karaoke ako doon. Pangaral ng pangaral. Magsisi kayo, talikdan nyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kinakailangan kayo mag-born again. Praise God. Minsan sa mga jeep, sa sasakyan, pag ako po'y umupo na po ako roon, magpe-pray na po ako, himingi na po ako ng gabay sa Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, hipuin niyo po ang puso po nila. Kaya habang ako pinagpupurito, hindi ko po iniisip na kayo po ay ganyan. Alam ko po kayo po'y marami. Sabi ko nga, Lord, salamat. Dahil binigyan mo ako ng gantong puso. Hindi po ako uurong sa gawain ng Panginoon. Dahil kakaunti naman sila. Kung halimbawa, ito po ay sabihin natin na 15. Pero sila naman lahat ay naging attentive. At sila nakaranas ng pagsama ng Banal na Espiritu. Abay, yung 15 yan, kapag sila nagpuspos ng Banal na Espiritu at sila'y humayo. Amen. Makapagdala sila ng kaluluwa, isa kada isang buwan, sa loob ng isang tao, 12 na ang madadalang kaluluwa. Kung kayo 15, 12 times 15, 180 na agad. Praise God. Amen. Di ang lagu-lago na natin. Glory to God. At tapos, yun namang inyong dinadala, magdadala din ng kaluluwa. Ano nangyayari? Multiplication. Hindi po pwedeng manatili lamang na tayo po ay ganito lamang po ang ating pong kalalagayan. Kaya ito po yung aking pong minimitit na ay pinauunawa po sa akin po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan maunawaan nila ito. Dahil ang isang mananampalataya kapag sila'y walang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila ay mga patay na mananampalataya. Walang alab. Lampa. Konting problema. Baksak. Pero kung ikaw ay laging puspos ng Banal na Espiritu, bumabagyo man, ang puso mo, pupunta ako ng gawain. Mananalahin ka, Lord, patitigilin niyo po ang ulan dahil bukas ay gawain. Amen. Amen. Bakit? Puspos ka ng Banal na Espiritu. Hindi ka natutuwa, ay wala namang gawain kasi yung bagyo naman Ay exempted na. Diba? Kaya tayo pong lahat na naririto, meron po tayong special na pabor kay Lord. Amen. Special favor kay Lord. Para pong isang handa, lagi ko po itong isinishare. Kasi ang gawain ng Panginoon para po itong feasting. Dahil kung makikita po natin, meron po dito sa aklat po ng Mateo, na kung saan yung pong master, nagpahanda. Nung siya po yung maghanda, wala mga dumating. Kaya ano ang sabi ng master? Sige, lumabas kayo. Miski pilay, miski may mga karamdaman, miski ano ang hitsura nila, papasukin niyo dito para sila ay makakain.
Ganun po ang ating pong Panginoon. Ang simbahan walang pinipili. Amen? Nais ng ating Panginoon na yung lahat ng dadako sa simbahan, maranasan po nila ang pagkain ng salita ng ating Panginoon na ito yung magsasatisfied sa kanilang mga espiritual. Sapagkat ang ating pong espiritu, ang kailangan po nila ay ang salita ng Panginoon. Ang ating espiritu, ang kailangan po niya ay yung kapuspusan para magkaroon ng kapangyarihan. Para isang salita pa lang natin, isang panalangin natin sa ating Panginoon, nararamdaman natin ang pagkilos ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya makikita po natin dito, yan po ang mga nagiging evidence ng kung saan nabaptize sa banal na Espiritu. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Acts 2, 17 to 18? Glory to God. Ito po yung si Apostol Pedro po rin na nagsasalita po dito. Nung siya po inapuspos na ng banal na Espiritu, siya po ay kung saan ay nakapagsalita ng may katapangan. Kaya ang sabi niya, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panag-inip. So ibig sabihin, pinakikita po rito, kung tayo pipuspos ng banal na Espiritu, mararanasan po ito ng lahat. Bata, matanda, lalaki, babae, bungi man ito. Dahil ako na, miski bungi, hindi po ako nahihiya maghayag ng salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang aking katwiran, ang aking daladala ay ang aking Panginoon na hari ng mga hari, na Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya hindi po ako nahiya. Miski ako'y bungi, ano man ang hitsura ko, ako man ay marahal, naglalangis-langis ang mukha ko, ang aking bukay maaari na kung saan iba, medyo gusot-gusot pa. Dahil siyempre, galing ka sa pagbibiyahe. Pero napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen? Kinakailangan na dito makita po natin kapag tayo puspos ng banal na Espiritu, dapat itong maranasan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Magkaroon po tayo ng mga pangitain. Magkaroon po tayo ng mga vision para sa mga hinaharap. Glory to God, sapagkat naririto ang banal na Espiritu na siya lulukop sa atin. At sabi, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Kaya kung tayo pipuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, makapaghahayag kayo ng mensahe. Pwede nyo masira ng inyong kapitbahay, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kaibigan, praise God, ang inyong pamilya, ang iyong katabi sa simbahan. Maaari pumunta siya rito, medyo nanlulupaypay, pero kapag nasira mo siya ng Word of God, na may lakip ng kapangyarihan, tatarak yan sa puso ng tao. Ano po yung ating pong scriptural reading? Hebreo 4:12 and 13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim. Tumatagos yan. Kaya kapag naihahayag ang salita po ng ating pong Panginoon, ito po'y powerful. Kung ano yung kalalagayan ng ating kapatid at ikaw ang naging daan para siya'y makumbik, para siya'y mabless, pinagpala ka kapatid at ginamit ka ng ating Panginoon para siya ay pagpalain at ikaw ay naging isang pagpapala. Amen. Kaya amitin po natin ito na lagi po tayong mag-prophesy. Dahil ito po ang naranasan ni Apostol Pedro na kung saan doon po sa kanya pong pagtayo, doon sa kanyang paghahayag, sa kanya pong pagpapaunawa doon po sa mga tao na nakapaligid doon, na mga taong simbahan, meron diyang mga walang pagkakakilala, nakita po nila na sila ay napuspos din ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Acts 2:41? Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Kaya't ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nabautismuhan at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Amen? Magaganap pa kaya ito? Isang tayo lamang? 3,000 ang mababaptize, ang maliligtas,
At ang sabi doon, naligtas. Hindi basta lamang nila tinanggap, hindi lang basta sila nabaptize. Kung hindi, sila ay naligtas. So, ibig sabihin, once na isa pong tao ay nabaptize na, they are saved. Kaya napakahalaga po yung pong water baptism. Once na isa pong mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, siya po ay nagpabaptize, ito po ay isang napakatindi na kanya pong ginawang desisyon. Kaya congratulations doon po sa 16 na kung saan ay na-water baptize. So, ang sabi ko nga po, yung explanation ko po doon po sa mga na-water baptize, ito po ay isa pong desisyon na hindi pwedeng gawin landian. Para po itong pagkapakasal. Kasi once na ikaw po ay nagpakasal sa iyong iniirog, ibig sabihin, wala itong back out. Hindi na pwede kang mag-back out, ay ayak ko na sa iyo kasi nung tayo magnobyo, hindi ko narinig ang iyong hilik. Pero ngayon tayo mag-asawa na, ang lakas mo palang humilik. Ayak ko na sa iyo. Anong tayo magnobyo pa lamang, ikaw ay napaka-thoughtful, pero ngayon galing ka sa trabaho, galing ka sa labas, hindi mo man lang ako mauwian, miski isang ubas. So, ibig sabihin, kapag ikaw po nagpa-water baptize, commitment mo na yan. Sagrado na yan. Wala na yung alisan. Kaya pala naalala ko noon, doon po sa bahay po ng ating po isang kapatid nagkaroon po ng water baptism. Ang sabi niya, parang ayako pang magpa-water baptize. Kasi mahirap pag ikaw nagpa-water baptize, ay talagang ito, commitment na ito. Totoo po yun. Kaya sabi ko nga di ba ang isa po ikinakasal, nagkakaroon po sila ng sumpaan, sa hirap at ginhawa, tayo'y magsasama. Di ba? Ikaw babae, bibigyan kita ng aking kita. At ikaw naman babae, magpapasakop ka sa iyong asawang lalaki. Kaya meron pang belo, meron pang cord, meron pang sinsing. Everlasting yan. Kapag sinabing sinsing, ito po ay walang katapusan na pangunawa, walang katapusan na pag-ibig, walang katapusan na pagmamahal sa isa't isa. At meron pang candle. So, ibig sabihin, ito po yung ibig sabihin po na kung saan commitment, yung kasal. Kaya ito po ay napakahalaga. Kaya once na isa pong tao ay nabaptize, you are saved. Amen. Dahil ang Panginoon na ang iyong asawa, ang Panginoon na ang iyong tatay, ang Panginoon na ang iyong tagapagligtas, at siya na yung iyong Savior. Kaya napakahalaga po nito. At ito po ay lagi po nating aalalahanin na hindi basta-basta ang yung naging desisyon. Kaya po mga mananampalataya na kung saan ay nagbabackslide, hindi nila naunawaan yung kanilang commitment. Hindi nila naunawaan kung sino yung kanilang tinanggap sa kanilang pong buhay. At ma-enjoy mo po ito kung ikaw ay magpapakaalab sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya ito po si Pedro, isang tayo lamang niya, nangangaral siya, biro mo 3,000. Bakit? Sapagkat sila po napuspos na ng banal na espiritu. Doon po sa aklat po ng Acts 2:4. Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Nagawa po nila, kumbaga saan yung kapuspusan. Naranasan nila doon sa kanilang pagkasalita na iba't ibang wika na ando yung kapangyarihan bumaba sa kanila pong lahat. Kaya makikita po natin dito, naranasan po ni Apostol Pedro ang pagsama ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Amen? So meron po tayo dito na kung saan ay tatalakayin po. Baptized with the Holy Spirit. There is a great difference in to be born of the Spirit and to be baptized in the Spirit. Glory to God. So makikita po natin yung baptized in the Holy Spirit, ito po yung nasa Acts 1. Glory to God. At ito po rin yung nasa Acts 5. Yung sinabi ko po kanina, yung pong paalala po ng ating pong Panginoon, huwag kayong aalis dyan. Sapagkat ibababa ko ang Espiritu Santo. Ang sabi niya, samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. At ano sabi sa verse 5? Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at mababautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kaya ayan, dumating na po yung kung saan, yung pong pagbabautismo sa Espiritu Santo, yung sinabi po sa ating pong Acts 2:4. At ang sabi, ano po ba ibig sabihin ng born of the Spirit? Para maunawaan po natin to. Ano po ibig sabihin po ng born of the Spirit? Is that took
which took place at your conversion. As the Holy Spirit brought you to Christ and performed the work of regeneration within your heart and life. Amen. So, ibig sabihin, ito po ay kung saan yung pong born of the Spirit, yung ating pong Espiritu, ito po ay na-born again. Kaya noon po tayo po ay, na-born again ang ating pong Espiritu, ito po yung kung saan inilagay sa ating puso yung conversion. Ito po yung kapangyarihan po ng banal na Espiritu, magbuot ang tanggapin natin ng banal na Espiritu, nagbago po tayo ng buhay. Na-born again po tayo. Kapag sinabing born again, nabago na ang ating buhay. Yung sinasabi rito, yung regeneration within your heart and life. Nagkaroon po ng regeneration, pagbabago ng inyo pong buhay at ng inyo pong puso sa ating pong Panginoon. Kaya nakikita po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Yung po ay naandun po sa aklat po ng Galatia 5:22. Yung bunga ng banal na Espiritu, nagkaroon na po kayo ng pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Glory to God. Yan po ay siyempre yung bunga ng banal na Espiritu. Yan na po ang makikita po sa atin. Kaya dati po nating ugali, nung tayo po'y wala pa sa atin pong Panginoon, nang hindi pa tayo nababaptize, kitang-kita pa sa atin ang ebidensya na tayo po ay madaling magalit, na tayo po ay kung saan ay walang pag-ibig, wala sa ating kapayapaan, wala po sa atin po yung kabutihan. Yung mga lalaki po, kung saan ay, miski may mga lumalampas na matatanda, hindi pa maitawid sa karsada, hindi pa masamahan. Miski yung mga babae, mga kabataan. Ibig sabihin, wala silang gentleness, wala silang goodness, wala sa kanilang puso ang paggawa ng mabuti sa kanilang pong kapwa. At ito po yung nais na makita po sa atin. Kung tayo po ay kung saan naninirahan sa kingdom of God, kinakailangan kitang-kita sa atin ang ebidensya na tayo po yung mga binago, tayo po yung mga born again, tayo kung saan ay isinilang na muli. Lagi po nating aalalahanin na bilang tayo po nasa kingdom of God, kinakailangan makita sa atin yung ating pagbabago. Yung sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17 na ang sino man na nakipag-isa kay Kristo, na ang sino man na kay Kristo, wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya makikita na sa atin yung dati ikaw inggitera, ngayon ano man ang meron sa iyo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Dahil naalala po natin yung salita ng Panginoon sa aklat ng Hebrew 13. Be content in such thing you have. I will never leave you, nor forsaken you. The Lord is my helper. Kaya kung ano man yung meron sa iyo, kinakailangan ikaw ay makontento. Kung meron ka lamang na kung saan maliit na salapi, at ito pinapagtatama mo, be content. Masaya ka. Kasi kapag ang isang tao ay walang contentment, inggitera yan. Nasa kanya pa yung gawa ng laman. Yung sinabi sa Galatians 5, verse 18 to 21, na kung saan yung pong yung kanya pong pagkainggit, pagseselos, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalo niya, yan po ang bunga ng kung sa'y gawa ng laman. Kaya bilang tayo po ay pinupuspos ng banal na Espiritu, wala na po yung mga gawang iyan. Yan po yung tinatawag na born of the Spirit. Yung ating Espiritu na born again. Si Kristo na ang nasa loob ng ating puso. Yung Espiritong ating tinanggap, yan ang gumawa sa atin. Yan yung kapangyarihan na nag-regenerate sa ating puso at sa ating buhay. Kaya napakahalaga po ito na ito po yung ating pong maunawaan. Kayong lahat na manggagawa ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat na nakakilala na sa ating Diyos, kinakailangan ito po ay mithiin natin. Glory to God, hallelujah. So, bukod po doon po sa born of the Spirit, ito po raw po ang pagkakaiba, to be baptized in the Spirit. Ayan, yun po naman daw na baptize sa Espiritu Santo. Sabi rito, is in order, hallelujah, ayan. To be baptized with the Holy Spirit is in order that you may have power with God. So, ibig sabihin, ito po yung pong kinakailangan, mabaptize po tayo sa banal na Espiritu. Glory to God. At ang sabi po rito, yung pong aking pong una pong teksto, ang sabi po rito, is in order that you may have power with God. Yung sinabi po sa aklat po ng
Acts 1:8, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinaba sa atin po ng ating pong Panginoon, ito po ay gagamitin po natin para po tayo ay makahayo at gamitin po ito ng ating pong Panginoon, yung ating pong buhay. Lagi po nating aalalahanin, kapag hindi po natin nagawa na makapagligtas ng kaluluwa, you are sinning. Ikaw po yung nagkakasala. Bakit? Kaya nga tinawag na Great Commission. Ito po yung dakilang atas. Kung hindi po natin magagawa ang dakilang atas, nagkakasala po tayo sa ating Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, tayo po'y tinawag po ng ating pong Panginoon para po sa Kanya pong kaluwalhatian. Tinawag po tayo ng ating pong Panginoon para po tayo gamitin na magligtas ng kaluluwa. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para lagi lang tayo nakaupo. Tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon with a purpose. Binayaran tayo ng banal na dugo ng ating pong Panginoon para po tayo ang kung saan ay magpakita ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Magpakita ng mga kamanghamanghang gawa ng ating pong Panginoon. May magpapatotoo ba tungkol sa Panginoon about sa mga unbeliever? Miski inay punong-puno na ng kayamanan. Miski inay pinagpapala na, ang sasabihin niyan, aba, nagtapos ako. Mataas ang aking pinag-aralan. Aba, kaya naman ako meron ganito, ako'y masipag. Araw at gabi, ginagawa ko to para ako'y magkaroon. Alam nyo, nung araw, bukabularyo ko din ito. Dahil meron nagkasabi sa akin, huy, paano ka nagkaroon ng bahay at lupa dyan sa subdivision? Dahil noong panahon yon, ako lang po yung kauna-unahan sa amin po na nagkaroon po ng bahay sa subdivision. Aba, very proud ako, ang yabang-yabang ko. Eh bakit naman hindi? Eh ginagawa ko namang araw yung gabi ginagawa kong araw sa paghahanap buhay. Dahil ako'y matyaga, dahil ako'y masipag. Ako'y maabilidad, dahil ko yung aking asawa. Abi, ang aking asawa sa bahay lang, ako yung hanap buhay ng hanap buhay. Pero alam mo, hindi pala nakalulugod sa Panginoon. Kaya nung kunin sa akin, yung bahay at lupa, alam niyo, ako po'y lumuhod sa Panginoon. Hindi ko po'y naunawaan. Dahil ang sakit sa kalooban, yung 19 na taon na ikay tumigil bago mawawala sa iyo. Yung mga anak mo doon naglakihan, doon sa subdivision na yung kilala ka. Alam mo, nung ako po'y lumuhod sa Panginoon, mismo sa bahay na yun, nung nag-aalisan na po kami ng gabi, bumalik po ako po'y dumapa sa Panginoon dahil hindi ko po gustong ipakita sa akin pong mga anak na ako po'y nalulungkot. Ipinakikita ko na okay lang kung nawala, pero deep in my heart, talagang napakasakit po sa akin pong kalooban. Ako po'y dumapa sa Panginoon, ako po'y umiyak, yung pong akin pong kamay, idinipa ko. Panginoon, napakasakit po nito. Pero tulungan niyo po ako na ito po'y akin pong maunawaan. Nung ipaunawa sa akin ng Panginoon, ipinagmamalaki mo ang iyong lakas. Hindi mo ako ipinagmalaki, kundi ang talino mo, ang lakas mo, ang kasipagan mo, ang iyong ipinagmamalaki. Hindi naging bahagi sa iyong bibig ang aking kapangyarihan na kaya ka nagkaroon nito dahil sa aking kapangyarihan. Kaya lagi ko pong ipinapaalala, doon po sa ating pong mga kapatiran na pinagpapala, huwag mong kalilimutan yung sinabi ng Panginoon sa aklat po ng Deuteronomy 8:18. Huwag niyong kalilimutan na ako ang nagpayaman sa inyo, na ako nagpalago ng inyong bakahan, na ako nagpalago ng inyong triguhan, na ako ang naging daan para kayo magkaroon ng magandang tahanan, mga hanap buhay. Lahat yan ay buhat sa Panginoon. At kinakailangan ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at kapangyarihan. Kaya napakahalaga na lagi po nating maaalala, yung ipinang-uunawa po sa atin po ng ating pong Panginoon, wag po tayo maging selfish. Kaya kinakailangan tayo po lagi maging puspos ng banal na Espiritu. Para hindi po dumating sa atin ang pagkakataon na kapag may nagaganap na mga problema, tayo po'y lupaypay. Pero alam nyo, totoo, dahil maaari doon pa lang po sa sinapupunan ng aking pong ina, may pagkakatawag na po sa akin ng Panginoon. Dahil yung mga problema ang aking pinagdaanan, hindi po ito naging daan para ako'y lumayo sa Diyos. Bagkus lalo pa ako nagpakaalap. Hindi ko iniintindi na kami nakawala na sa aming tahanan. Ang aming nilipatan isa pong old house, na kung sa'yo kung tawagin pala ito'y haunted house. Pero doon po sa bahay na yon, ako po'y nagpakaligaya, nagpupuri, sumasamba. Sapagkat naniniwala po ako na kapag may inialis, may ibabalik ang ating pong Panginoon.
Hindi po magiging daan para ikay manlupaypay sa Diyos. Lalo po ako nagpakaalap sa ating pong Panginoon. Hindi ko po iniinda kung ano yung kalalagayan ko sa buhay, kundi ang lagi ko pong iniisip, ang Diyos na aking pong pinaglilingkuran ay Diyos na tapat. At ang bawat problema na aking pinagdaanan, ginamit ng Panginoon para lalo ako magpakaalap sa Kanya. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan, lagi po tayong may kapangyarihan. Lagi po tayong puspos ng banal na Espiritu upang tayo magamit sa paghahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Every believer should ask, amen, the Lord to fill them with the Holy Spirit and expect to receive. Kinakailangan yung lahat ng mananampalataya. Wala yung na-accept dito. Kung ikay matanda, ikay bata, ikay lalaki, ikay babae, ikay bungi, ikay kalbo, ano man ang kalalagayan mo, lahat kinakailangan tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Glory to God. At kinakailangan tayo po mag-expect. Kapag sinabi po mag-expect, i-desire mo ito. Lord, gusto ko pong maranasan. Yung ako po'y mapuspos, yung ako po'y mabaptize sa banal na Espiritu. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Luke 11:13. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ano sabi po doon sa Luke 11? Praise God. Ang sabi, kaya kayong ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kaya ito ba'y dinidesire nyo? Humihingi ba kayo na kayo puspusin ng banal na Espiritu? Kaya kinakailangan ito po'y atin pong hingiin. Glory to God, atin po itong hingiin upang tayo po ay busugin para tayo po'y puspusin ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Hindi po ito ibibigay ng Panginoon kung hindi mo ito hihingiin. At lagi po nating iisipin, kung yung puro mga magulang na kung saan ay mahasama. Amen. Nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Bakit nasabi po rito? Si Jesus Christ ang nagsasalita dyan. Bakit nasabi po ito ni Jesus Christ? Na kung kayo na mga ama na masasama, nagbibigay kayo ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. So, ibig sabihin ko ang mga magulang dito sa ibabaw ng lupa, na sinasabing mahasama, nagbibigay ng mabubuting bagay. Sino po yung tinutukoy na mahasama? Sila po yung mga walang pagkakakilala sa Diyos. Pero sila ay nagnanasa na maibigay yung the best para po sa kanilang mga anak. Nagpapaaral na kanilang mga anak, hindi kayo magkautang-utang. Nagpapaaral na kanilang mga anak. Minsan meron pa dyan mga nang-hold up, mga nang-i-snatch. Sabihin nila kasi kaya po ako nagnanakaw kasi gusto ko pong mapag-aral ang aking anak. Gusto ko pong mapakain po sila. Pero mahasama ang kanilang ginagawa. Amen? Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Gaano pa kaya akong inyong Ama sa langit? Ang hindi ko ibigay, yung magiging the best para sa inyo. Kaya ito po'y the best, ang banal na Espiritu, yung kapuspusan. Mapakarami po itong gagawin sa ating pong buhay. Kapag tayo pipuspos ng banal na Espiritu, mararanasan po natin ang patuloy na pagsama ng ating pong Panginoon. Iingatan po tayo. Kaya kinakailangan po tayo, mabaptize po tayo with the Holy Spirit. Glory to God. At mararanasan po natin ang patuloy na pagsama ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Kaya ang sabi ito, sign of being filled with the Spirit. Glory to God. Ayan daw. Yun to puro mga ebidensya para po makita na ang mga mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu. Yung pong nasa Gawa 2:4, ang lahat ng mga mananampalataya nung po sila puspos ng Espiritu Santo, nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika. At doon po sa mga pagkakataong yon, yung mga taong nakikinig sa kanila o yung nandun mga maarmi, nag-iisyoso, meron naman na kung saan naghihintay talaga sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sila'y namangha. Bakit nasasabi nila ang ating mga wika? Di ba ikay galing pronto? Di ba ikaw galing Ehipto? Bakit sinasabi nila ang ating mga wika? So, ibig sabihin kasi nakapagsasalita ng iba't ibang wika, sila'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kinakailangan na ito po'y maranasan ng lahat ng mananampalataya
upang tayo po ay hindi mapaglalangan ng dyablo. Kinakailangan tayo po ay may discernment of spirit. Kapag sinabing discernment of spirit, yung kausap mo, nadidiscern mo kung ano pakay sa'yo. Nararamdaman mo kung ano yung kalang gustong gawain sa'yo. Kung ikaw ay isang negosyante, kapag malakas po ang iyong discerning of spirit, makikita mo kung ikaw ay binobola lamang. Marami ngayon naloloko. Amen, maraming nai-scam. Marami ngayon na kung saan ipapasok sa negosyo. Bakit? Kasi ang kanilang intention, ang laki ng kita. Mag-invest ka sa akin ng 1 milyon. Kikita ka ng 5%. Diba? Saan ka kikita ng 5% kung may 1 milyon? Isang buwan, kikita ng 50,000. 5% ang 1 milyon. So kung ikaw po ay punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, back up ka ng ating Panginoon. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, huwag kang sasali dyan. Mandoloko yan. Dahil tayo anak ng Diyos, back up tayo ng ating Panginoon. Ilalayo tayo sa anumang gawa ng kadiliman. Bakit? Sapagkat tayo ay laging nananalangin, lagi po tayo nagpupuri, lagi po tayong sumasamba, lagi po tayo nagbabasa ng Bible. Dahil yung akin po naging topic na yun, desire to have the power of the Holy Spirit. Kaya kung tayo po, para po tayo ay magkaroon po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kinakailangan tayo po ay naando yung lagi po natin pagsisisi. Yung sinabi niya rito sa aklat po ng 2:38, repent and be baptized. Amen. Magsisi kayo at kayo magpabautismo at tatanggapin nyo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya once tayo po nag-repent at nag-baptize, mararanasan po natin yung kapangyarihan, yung pagkapatawad sa ating mga kasalanan, at tatanggapin po natin ang kapangyarihan. Amen. Kaya, be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And you will receive the forgiveness of your sin. Amen. Kaya ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan lagi po tayo maging puspos ng banal na Espiritu. Glory to God. At ano po ang sabi po sa aklat po ng Acts 10, 45-46. Glory to God. Hallelujah. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, marami pong namangha. Sapagkat ito po sina Pedro, doon po sa kanila pong pagkasalita po sa iba't ibang wika, nakita po nila dito yung mensahe po natanggap at nanampalataya po maging ang mga hintil. So, glory to God, ito pong panahong ito na kung saan naandoroon yung kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung mga hintil, kapag sinabi po mga hintil, sila po yung mga walang pagkakakilala sa Diyos. Hindi po nila kilala si Jesus. Pero noong mga pagkakataon yun, dahil siya'y puspos ng banal na Espiritu, ang mga taong ito ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Ang mga taong ito na nakarinig ng mensahe buhat po kay na Pedro at sa kanila pong mga kasama. Dahil sila po'y nagpupuri, umaawit sa ating pong Panginoon, nakumbik ang mga taong ito at sila'y nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya yan po yung mga sign. Kapag ang isa pong tao ay filled with the Holy Spirit, miski ano man ang iyong kalalagayan, nakukumbik ang iyong espiritu. Bakit? May kapangyarihan. Yung bawat salita na inihahasik mo. May kapangyarihan ang salita ng ating pong Panginoon para ang isang tao na tatanggap, magawa nilang magsisi at tumalikod sa kanila pong mga kasalanan. Amen? That is the sign of being filled with the Spirit. At ano po ang sinabi po sa aklat po ng Acts 19, 1-7. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Minatakpuan siya doon na ilang alagad. At sila'y tinanong niya, glory, tinanggap niyo ba ang Espiritu Santo? Glory to God. Sumampalataya ba kayo? Hindi. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, yung mga tao na naroroon sa Corinto, nakasakasama po ni Apolos at ni Pablo, noon sila po ay nagtatanong, tinanggap nyo ba yung Espiritu Santo? Hindi pa nila natatanggap.
Kasi bakit? Sila po ay walang mga pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya nung tanungin po sila, dito po si Apostol Pablo at ni Apolos, makikita po natin dito, noon ding oras na yon sila po ay sumampalataya sa ating pong Panginoon. Tumanggap po sila. Bakit po? May kalakip na kapangyarihan. Kaya sabi po sa verse 3, glory to God, hallelujah. Makikita po natin dito, kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya, bautismo ni Juan. Tugon nila. So, ibig sabihin, ang kalapong tinanggap ay bautismo ni Juan. Kailan po ito naganap? Doon po sa aklat po ng Matthew 3. Na doon po sumisigaw po sa ilang. Ito po si Juan. Magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Magsisi na kayo at talikuran nyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi ako karapat-dapat maging tagatali ng sandalyas, pero yung aking kasunod, sila yung magbabautismo sa inyo. Amen? Magbabautismo sa inyo sa kapangyarihan. Magbabautismo sa inyo sa fire. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipangaral nila sa mga Israelita na sila ay tumalikod sa kanila pong mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang sabi rito, sumunod kayo sa ating pong Panginoon. Kayong lahat ng mga tao na naroroon na nabautismuhan ni Juan at ni Pablo, glory to God, sila pong lahat ay sumunod sa ating pong Panginoon. Kaya sa verse 5, ano po sabi sa verse 5? Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nung una, kay Juan, nagpabautismo. Ngayon po, sa pangalan ni Jesus. Sila po ay nagpabautismo. At ang sabi po rito, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. So, ibig sabihin sila po ay kung saan napuspos ng banal na Espiritu through laying hands. Ipinatong ni Apostol Pablo ang kanila pong kamay at ang mga ito ay nabautismohan sa Espiritu Santo. At sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. Kaya napakahalaga po, yung po nababautismuhan. Dahil itong mga ito ay mga hintil. Pero nung tanggapin nila ang bautismo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng lay hands ni Apostol Pablo, sila rin ay nakapaghayag ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat na naririto, tayo po ay nilalaki pa ng kapangyarihan ng ating Panginoon para po tayo mag-share. Hindi po sinasabi ng Miss Keke na ikaw po ay maging preacher. Dahil evangelism is a must. Amen. Ang pag-evangelize, ito ay gawain ng lahat. Kapag sinabi pong must, wala pong pinipili ito. Kaya kinakailangan tayo pong lahat ay magbautismo. Tayo pong lahat ay manalangin. Glory to God. At sabi, higit kumulang sa 12, hindi ko makita, lalaki ang nabautismuhan. Glory to God. So makikita po natin dito, noon sa mga pagkakataong yon, noon sila ay pumunta sa Efeso, marami po dito ang nabautismuhan. At maaari yung 12 lalaki nyo, maaari may mga pamilya. At naranasan po nila dahil sila'y napuspos, sila po'y nagmemensahe na, at ito po yung pong kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng ating pong Panginoon. Glory to God. Last verse, glory to God. John 16, verse 7 to 15. Amen. Ang sabi ito, once one is baptized with the Holy Spirit, many things will transpire in our heart and life. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi rito sa aklat po ng John 16, 7 to 15, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti nyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So yan po ang pangako. Kasi bakit po? Dahil ang mga alagad nung panahong yon ay hindi pa nila nauunawaan na sa pag-alis ng ating pong Panginoon, sila'y lalaki pa ng kapangyarihan. Kaya ang sabi pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol sa Diyos.
Dahil ito po mga taga-sanlibutan, hinahatulan nila ang ating pong Panginoon. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pumaparito sa Ama, hindi pa ninyo makikita. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, yung pong pagpunta po ng kapangyarihan, hindi nyo pa ito nakikita. Pero, pag ako'y pumunta sa Ama, ibababa ko na itong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibababa ko upang makita at mapatunayan na totoo ang aking pong ibinibigay na mga salita. At ang sabi, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan ang pinuno ng sanlibutang ito. Glory to God. Sino po ang pinuno ng sanlibutang itong tinutukoy dito? Yung pong ating pong mga kalaban. Yung pong si Satan. Dahil sinabi po sa aklat po ng John 10:10, ang diablo ay bumaba sa lupa upang manlinlang, pumatay at magwasak. Kaya kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, yung ating pong mga kaaway, kaya natin itong lupigin. Sapagkat ating pong gagamitin dahil tayo po'y bautismo, sa pangalan ni Jesus, atin po itong lulupigin at atin sasawayin ang lahat ng gawa ng diablo. Sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka sa aming buhay. Satanas, lumayas ka sa lugar na ito. Wala kang kapangyarihan sapagkat ang aming Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang maranasan po namin ang katagumpayan, ang gawa ng kadiliman na sa aming mga paay, aming dinudurog sa pangalan ni Jesus. So, ibig sabihin, ibinigay sa atin yung pagbaba sa atin ng banal na Espiritu, ibinigay sa atin ang kapangyarihan upang ating lupigin, ating durugin ang pinuno ng kadiliman. Sapagkat nung tayo po'y walang pagkakakilala, tayo po'y alipin ng diablo. Pero nung tayo po'y makakilala sa ating Panginoon, pinuspos tayo ng banal na Espiritu, nararanasan na po natin na pagtatagumpay natin ang gawa ng diablo. Amen? Ganyan kabuti po at ang ating pong Panginoon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. So, ibig sabihin, dahil hindi pa niya nauunawaan ang lahat ng yon, kaya hindi pa sa ngayon. Pero pinatunayan ng ating pong Panginoon na totoo na ang Panginoon kapag siya po'y nagsalita, ito'y pinatututuhanan niya. Ang sabi niya, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo, buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. Amen. Saan po ito narinig? Buhat sa Ama. Yung sasabihin sa atin ng banal na Espiritu, ito po'y buhay, hindi po ito sa kanya lang sarili, kung hindi ang sasabihin niya ay ang buhat sa atin pong Panginoon. Buhat sa Father God. Glory to God na siya magbababa sa ating pong kalagitnaan. At ang sabi niya, ipapahayag niya sa inyo ang mangyayari sa mga hinaharap. Glory to God. Bakit po? Once tayo po'y puspos ng banal na Espiritu, maririnig po natin yung paggabay sa atin. Maririnig po natin yung pagbibigay sa atin ng babala. Maririnig po natin yung kapangyarihan na kung paano tayo nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Lagi po nating maririnig ang tinig ng ating pong Panginoon. Kaya ilalayo po tayo ng ating pong Panginoon sa lahat ng gawa, mga pakana ng kadiliman. At ang sabi niya, glory to God, verse 14, glory to God. Amen, hindi ko mabasa. Praise the Lord. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So, ibig sabihin, yung hihingiin o yung ibibigay ng Ama doon sa Holy Spirit, ipapahayag sa atin na ito yung magsasabi ng pawang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the way, the life, and the truth. And the truth is Jesus Christ. Amen.
Amen. Hallelujah, Lord God. Sapagkat totoo po, hindi po magkasalta ng kasinungalingan ang ating pong Panginoon. Ang lahat ng Kanya pong ipapahayag ay ang katotohanan. Ang Kanyang ipapahayag, ito pong lahat ay para po sa ating pong ikabubuti. Amen po. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Kaya sa oras na ito, bilang pagkatapos, sa mensahe po ng ating pong Panginoon, i-desire po natin na tayo po ay mapuspos. Amen. I-desire po natin na tayo po ay mabaptize ng Holy Spirit. Sapagkat once na tayo po ay nabaptize ng Holy Spirit, marami pong mga bagay na magaganap. Amen. Sa ating pong puso, sa ating pong buhay. Magkakaroon po tayo ng kaligayahan. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Ang ating pong buhay ay magiging isang makabuluhang buhay. Kung noon tayo po walang pagkakakilala sa ating Panginoon, kapag tayo po'y punong-puno ng problema, minsan ang ating aasamin, mabuti pa mamatay na lang ako. Ay ako natatalo na lang ako dito sa building na ito, sapagkat ang dami ko ng problema. Pero once na ikaw po ay nabaptize sa banal na Espiritu, ang mangyayari sa iyo, ang magaganap sa iyo, sa iyong puso, sa iyong buhay, ay ang mga bagay na mabuti na nais ng Panginoon na iparanas sa atin. Kaya i-desire po natin na tayo po'y lagi po tayo na kung saan mabautismuhan ng banal na Espiritu na ito po'y magiging gamit-gamit po natin. Sapagkat once na tayo po ay kung saan na nagagawa na po natin na ibigin ang ating Panginoon yung pong kanyang great commandment at ang kanya pong great commission ay ating pong nagagawa. Ibig sabihin, kayo pong lahat ay puspos ng banal na Espiritu. Amen po. Lagi po nating aalalahanin, ito po'y utos ng ating pong Panginoon. Once natin po itong sinusuway, binabaliwala po natin na nangungusap tayong banal na Espiritu, patanggapin mo siya, ipanalangin mo siya, sharean mo siya ng Word of God. Once na neglect mo yon, ikaw ang malulungkot. Sapagkat ipapalala sa iyo ng Holy Spirit, anak, kinakausap kita, ipanalangin mo siya, binaliwala mo. Anak, kinakausap kita, puntahan mo ang may karamdamang iyon, ilay hands mo siya. Pero once na ito po ay atin pong ginawa, tayo po mismo ang makararanas ng masiglang buhay. At ito po inyo pong mararamdaman, once na kayo po ay nakapagliligtas ng kaluluwa, yung kaligayahan nyo sa inyong puso, ito po hindi po kayang bayaran. May problema ka, pero nakapagligtas ka ng kaluluwa, parang ramdam na ramdam mo, bayad na utang mo. Amen. Bakit? Meron tayong tatay na kung saan magagantimpala, amen, sa ating pong mga ginagawa. Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, purihin ka po, Panginoon. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Panginoon, sa oras na ito, oh God, maraming pong salamat sa mga salita mo. Panginoon, hindi mo po tinitingnan ang dami namin, kundi ang tinitingnan nyo ang puso ng iyong pong mga anak na narito. Sapagkat totoo nga po, dakilang Ama, we are in God's kingdom. Na makita po sa amin po, Panginoon, bawat salita na amin pong binibitawan, ito po'y may lakip na kapangyarihan. At ito po'y makikita po sa amin pong buhay kung paano po kami nagiging doer ng iyong pong salita. Sapagkat totoo, sinabi mo sa aklat po ng Santiago, ang sino man na kung saan ay nagsasagawa ng iyong sakdal na salita, pagpapalain mo kami sa lahat ng aming pong mga gawa. Kaya Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na pagpalain mo ang aming pong mga kapatid na naririto. At maranasan po nila, Panginoon, ang patuloy na kapuspusan ng iyong pong banal na Espiritu. Maranasan po nila, Panginoon, ang apoy ng kapangyarihan, dakilang Ama. Kaya Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, hallelujah Jesus. Salamat, salamat po. Na totoo nga po, Panginoon, ang ipong buhay na ipinagkaloob sa amin. Upang hindi po kami, Panginoon Lord God, maging talunan, kundi ang nais mo kami po maging higit pa sa mananagumpay. Kaya o Diyos, Panginoon, sa oras na ito, lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, ay ibinabalik ko po sa iyo, Ama. Lord God, sa pangalan ni Jesus. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, Holy Spirit. Ang banal na Espiritu nangungusap ngayon. Kung sino sa inyo ang nais na makaranas ng paggaba ng banal na Espiritu, tumayo kayo at kayo pumunta sa unahang ito. Yes, O Lord God, hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, hallelujah, Lord God. Oh radababashikita na radabasyanda raraki radadabasyande. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, kilala niyo po sila. Maaari sila po may mga katanungan sa kanilang puso, pero hindi ka nagsisinungaling. Lord, ang sabi mo, Panginoon, sila po'y patungan ng aking kamay upang maranasan po nila ang kapuspusan ng ipong banal na Espiritu. Oh, glory, 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 hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, rababababaya sakatanaradabasyan dararaki radadabasyande. Yeso korodo da baba 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 siki yarada basyande. Yeso kotono rodo baba ki yarara baba basyanda raraki yarada basyande. Yeso korororororo baba baba baba. Hokotono rodo basiki tanarara baba basyande. Yeso kororororo baba 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 yarara syanda raraki yasande. Oh rarara syande. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Oh rada da baba 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 shikita naradada shekorororo baba basyanda raraki rada basyande. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Oh baba baba yasikita narada basyande. Yes, oh korororo baba basyande. Yes, oh korororo baba baba yasyande. Shekorororo baba baba ki yasyande. Shekorororo baba basyande. Yes, oh Lord God, hallelujah, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, Lord God, iginagawad ko po kayo sa iyong paspas at kapangyarihan na maranasan niya, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name. Yes, oh korororo baba baba syanda rarasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, radabashyanda raraki radadasyande. In Jesus' name. Oh, rarababashyanda rarasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, rarararababa. Yes, oh kororororo syanda rarasi. Shekororororo baba baba syande. Yes, oh kororororo do yasyanda rarasi. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Yes, oh kororo baba syanda raraki radabasyande. Oh kororo baba syande. Shokoro do baba baba syanda raraki. Shekotono do baba syanda raraki rasyande. Shekororo baba. Shekororo baba syande. Yes, rarararara baba. Oh korodo basiki rarasyande. Yes, oh kororo dadasyande. Yes, oh kororo yasiki rara. Shekorodo baba syanda rarande. Yes, oh kotono do yasyande. Yes, oh rarararara. Yes, oh rarararara ya. Yes, oh kororo dadasyande. Yes, oh kororo yasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh kororo baba syande. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, rada baba syanda raraki rasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah, Lord God. Salamat, salamat po, Panginoon. Lord God, sa iyo pong banal na Espiritu na ipinagkaloob mo po, Panginoon, kay Sister Violeta. Magagamit mo siya, Panginoon, Lord God, upang maghayag ng iyo pong salita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ora dabas yan dararan in Jesus' name. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Ora babababas yan dararas yan. Ora rarabababas yan dararan. Ora rarabababas yikiyaras yan. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus.
Panginoon, sa oras na ito, oh God, iginagawad ko po sa Kanya, Panginoon. Lord God, ang kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, radababasi kita naradasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, hallelujah, Lord God. Yes, oh, korododo basyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord. Oh, radadada babasyande. Lord God, tulad nga po, Panginoon, na sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng Acts 2, Panginoon. Lord God, na sila po, O Diyos, gagamitin mo po, Panginoon, na makapaghayag ng iyong salita at ibubuhos mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Hokorododo bababa shikita naradada. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus right now, receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, radada bababa shiki yarararasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Yes, oh Jesus. Oh Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Oh, radababasyan. Yes, oh Jesus. Oh, rarararababasyan. Sige, tas mong yung kamay. Yes, oh Lord God, Panginoon. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord. Yes, oh Jesus. Panginoon, ang sabi mo, Panginoon. Sa aklat po, Panginoon, Lord God, ng Acts 2, dakilang Ama. Verse 38, ang sabi mo, Panginoon, repent and be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit for the forgiveness of your sin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, kilala mo po, Panginoon, ang iyong anak na ito. Lord God, ang kanya pong pagpunta rito, hindi po ito aksidente. Matagal man siya, Panginoon, na naliban sa gawain mo. Pero Lord God, this is the day that the Lord has made. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, iginagawat ko po sa Kanya, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na dumaloy sa Kanya pong buhay, Panginoon, at siya po'y makapagsasalita sa iba't ibang wika in Jesus' name. In Jesus' name, receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name, oras ya karada bababasyande. Hokotonorodo babasikita naradadada siyandararahande. In Jesus' name, all glory, glory to God. Hallelujah, Jesus. Amen, amen, and hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Yes, sokotonorodo bashi. Shekotonorodo babababashi kita narasyande. Shekotonorodo babababakiya ya 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 ya. Shekotonorodo bababababa syandararahyandarasyande. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Hokorododo bababababa syandararahande. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po, oh Diyos. Yung pong bigat sa kanya pong dibdib, Panginoon. Lord God, tulungan mo po siyang makalaya, Panginoon. Tulungan mo po siya, O Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, ang kanya pong kailangan. O radadabababa, release! Release in Jesus' name. Lahat ng sama ng loob, galit po at sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko na lumayas sa buhay ng aking kapatid dito in Jesus' name. In Jesus' name, o radabababashi, shekotonorodo basyandararaki yararasyande. Yes, o korodododo yarasyande. Yes, O Lord God, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Binabalutan ko po siya ng iyong banal na dugo upang lahat na umalis sa kanya pong puso, Panginoon, sa kanya pong buhay, hindi naman po makabalik. Sapagkat ang banal mo ng dugo, Panginoon, ang siya pong bumabalot sa kanya, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, pinalaya ka na sa lahat ng kabigatan mo in Jesus' name.
In Jesus' name, orada baba shikita narada. Yes, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord God. Praise God. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, O Jesus. Yes, O Lord God, brother. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ora baba 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 shande. Shekoto norodo ba shikita nararara. Yes, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa huling panahon, Panginoon. Lord God, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa mga lalaki, Panginoon. Lord God, at ang kanya po, Panginoon, alabi, Panginoon. Makapagsasalita po siya sa iba't ibang wika, Panginoon. Makapaghahayag po siya, Panginoon, ng iyong mga salita. Makapagmemensahe po siya. At ang bawat lalabas sa kanya pong labi, Panginoon, ito po'y lalakipan mo po ng kapangyarihan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, iginagawat ko po, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu na siya pong lumukop sa kanya pong buhay. Magbuhat po sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Iginagawat ko ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na espiritu. Receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name. Ora dadabababaki radabashyande. Yes, sokorododo basyandararahande. O radadabasyandararahande. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong buhay na ginagamit mo po, Panginoon, para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. God bless you. O radababasyandararahande. Yes, sokotonorododo syandararahande. Yes, sokorororo bababasyandararahande. Yes, sokotonorododo. Yes, O Lord God. Hallelujah, Jesus. O radada baba 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 shikita naradaya sekata naradada. Shekoto narodoba shikita naradada baba basyandararahande. Panginoon, sa oras na ito, O God, akin po sa iyong itinataas si Brother Boy. Panginoon, ano man po, O Diyos, ang iyong plano, Panginoon. Lord God, sa amin pong kapatid na ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, maunawaan po niya ito, dakilang Ama. Kaya sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, iginagawat ko po, Panginoon, ang iyong pong basbas at kapangyarihan na dumaloy sa buhay, Panginoon, ng lalaking ito in Jesus' name. In Jesus' name, hindi na po siya kapares ng dati, kundi ngayon siya po'y binago mo na sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Oh, radadabababa shikirara. Shekoto noro shikita narararara. Shekoto norodo basikita narararara bababa. Shekoto norodo basiki ya. Shekoto norodo basikita narararara. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, Lord God, mula ulanan hanggang paanan, Lord, dalangin ko po, O Diyos, ang dampi ng iyong pong kapangyarihan ang maranasan ni Brother Boy. In Jesus' name. In Jesus' name. Oras yan dararahande. Hallelujah. Cover her. Cover him, O Lord God, with your blood, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Salamat, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, radaba baba shikita naradaya syande. Shekoto norodo baba shikita narande. Sige po, atin pong itas ang ating pong kamay. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sige po, sumabay po kayo. Hallelujah, Lord God. Kung ano po yung ninanasa ng inyong pong puso, na ilabasan niyo pong mga labi, do it now. Oh, rabababa shikita narasyande. Shekororo bababa shiki ya rasyande. Shekoto norodo basyendararaki ya rarararadasyande. Yes, kororo bababa. Yes, koto norodo ya shikita narara. Salamat, salamat po. Ora da basyendararahande. Shekoto norodo baba shikita narararara. Shekoto norodo do ya radasyande.
manatili po sa amin po, Panginoon. Lord God, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah. Sige, taas niyo ang inyong kamay, Lord God, sa oras na ito. Panginoon, ginagawat ko na po, O Diyos, ang iyong pong basbas at kapangyarihan. Lord God, sa pag-alis po na sa lugar na ito, Lord God, na patuloy, Panginoon, ang pagsama ng iyong maamumukha. Ang patuloy na iyong grasya at habag, ang iyong pag-iingat, ang kapayapaan, Panginoon, dumaloy, Panginoon, sa bawat tahanan, at ang iyong pangako, dakilang Ama, na ito po'y mararanasan ng aming buong sambahayan. Panginoon, ang aming lahi gagawin niyo pong dakil at pinagpala. Hindi na po sila magiging buntot, kundi mananatiling ulo. Hindi na po sila mangunguthang, kundi sila na po ang magpapautang. Sa pangalan ni Jesus, tapos na ang gawain. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God. Hallelujah. God bless you all. Praise God. Hallelujah.